Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At marami pa akong share sa inyo ng mga baking tips and ideas! Thank you so much guys! Ngayon, gagawa naman tayo ng Roblox cake! At ang flavor ng cake natin today guys is mango cream. So, ito yung aking best seller na flavor sa aking cakes guys. So, it's made of layers of fresh vanilla chiffon cake. And then, drizzle natin siya na choco fudge to add more moisture and flavor sa ating cake. And then, we filled it with a non-dairy whipping cream. And then, ayan yung pinaka-flavor ng filling natin guys, ang ating homemade mango puree. So, etong season na to guys, medyo hindi na masyadong ang mango season ng mango. Pakadaldal. Ay, hinahabol ko kasi yung aking video guys kasi pinas-forward ko yung video. So, nahabol ko rin yung mga sasabihin ko. So, itong season guys, so sabi ko nga, itong season ay hindi na masyadong yung mango. So, medyo nahirapan ako na itong time na ito maghagilap ng mango. Hating gabi na, naghagilap pa rin kami ng mangga. Kasi wala na talaga makita. Gusto ay, nag-decide na lang ako na gumamit na lang sana dito ng canned. Kaso lang, yung last minute, may nahagilap naman kami na mango. So, yun na lang, niluto ko na lang. Kasi, mas gusto kasi ito ng mga client ko. Kasi dito na ako din sanay. And then, ito na yung nagustuhan ng mga clients ko. So, sana, hanggat maaari, ayun, ay, fresh mangoes dapat yung ginagamit ko sa aking mango puree. So, yan guys. Continuous lang ang ating stocking. So, yan guys. Kumusta kayo guys? How's everybody? How's everybody doing today? Charot. Do you miss me guys? I missed you. Of course, you miss me. It's me. Di ba ganun ulit? Joke lang yun guys ha. Siyempre, alam ko naman na-miss nyo ako ng totoo at na-miss ko rin naman kayo. Medyo na-busy tayo this week guys at talagang to the highest level ang ating pagods. Pagod na pagod. Pero carry lang guys. Happy pa rin ako sa sa lahat-lahat. Kasi syempre, pag hindi tayo pagod, ibig sabihin wala tayong kita. Ganon. Thank you so much po sa aking mga dear clients. Thank you so much po sa patuloy nyo pagtitiwala at pagtangkilik ng aming mga ang aming mga products po. Thank you so much. So today guys, gagawin naman natin ang third birthday cake ni Baby Samara Evain. Ito guys yung alam ko guys na re-recall or nare-recognize nyo sila kasi kapag nagpe-premiere ako guys, talaga naman sobrang supportive nila na pumapasok talaga sila sa premiere ko, ganon. Kaya sobrang na-appreciate. Ito guys, ang cake ni Baby Samara. Daughter siya nila Mr. and Mrs. Bagyon guys. And sobrang thankful ako. Sobrang grateful, thankful and blessed na nakilala ko sila guys. Alam nyo guys, kasi ganito, yung bang sobrang nakakataba ng puso na simula, sabi ko last time, di ba guys, second month ni Baby Sam, ganon, kasi hindi ko na masyadong matandaan. Kasi totoo guys, sa sobrang daming cakes na ginagawa ko na araw-araw na for mag na 9 years na rin. Minsan, nakakalimot ako. Pero, pala to guys, simula first month pala, yun guys, agoy, na nabangas ko. Pero saglit lang yun guys, mag-fix, huwag lang tayo magpapanik. Yun nga, sinasabi ko guys, from first month pala guys, ni Baby Sam, yun guys, sa akin na pala sila umu-order ng cake ni Baby Sam. So, kaya sobra akong na-appreciate. Alam nyo kasi guys, yung aking mga milestone babies, feeling ko lang ha,
feeling ko babies ko na rin sila, lalong-lalo na yung mga babae guys, yung mga babaeng babies, ay nakukutan talaga ako sa kanila. At since monthly ko nga sila ginagawa ng cake, para bang napapalapit yung loob mo, maski hindi mo sila nakikita sa personal, yung ganun, basta sendan ka lang ng mga clients mo ng mga cakes. And yun nga, sabi ko nga guys last time na yung aking mga milestone babies, kapag katumungtong na sila ng 1, medyo nalulungkot ako. Kasi syempre, simula first month, second month, hanggang umabot sila ng pang 12 months nila guys, continuous ang usap. Yung parang meron ko na ring nakitang bagong kaibigan. Pero sa totoo lang ay nakilala mo lang naman sila nang dahil sa umorder sila ng cake mo. Yung ganon, naging kaibigan mo, at since tapos na ang yung monthly na milestone ng kanilang babies, ina-expect mo na madalang mo na rin silang makakausap, kasi syempre hindi naman din sila magtuloy-tuloy ng pang 13th month ng baby, di ba guys? Hindi ganun, hanggang 12 lang, and then ano na siya, annually na sila mag-celebrate ng birthday ng kanilang babies. Pero ano ba yung mas nakakatuwa dito sa situation ko na to guys, kasi si Baby Sam nga ay nagbe-birthday, syempre annually na lang, pero hindi naman doon guys natatapos. Sabi ko nga, 'di ba, yung sobrang thankful ako sa kanila na simula nung nakilala ko sila, grabe sila guys kung mag-support kahit saan, yung sa page ko or sa page or sa wall ko or dito sa YouTube. Talaga naman guys, supportang di mabangbang talaga guys. And yung guys, yung lahat pa rin ng occasions nila, yung pwede lang ha, kasi minsan yung ganap kasi nila ay wala naman dito sa sa Cavite, minsan nasa Rizal, malayo. So kahit nga nasa Rizal guys yung event nila guys, umorder pa rin sila minsan kung kaya. Pero kasi minsan syempre meron din naman kasi mga bakers doon sa Rizal, and then basta yun sa kanila talaga, sa family nila ay yung Christmas, New Year, wedding, birthday ng pinsan, dibu ng mga pamangkin, dibu ng mga pinsan, mga ganun guys, lahat. As in, itong cakes na ito na ipapakita ko later sa latter part nitong video ay kay Baby Sam pa lang, hindi pa kasama yung iba nilang cakes na in-order sa akin simula 3 years ago. Sobrang dami na guys. And then maliban pa dyan, nire-refer pa nila ako sa iba pa nilang neighbors, friends, family, ganon. Kaya sobra ko silang na-appreciate, na sobrang thankful po. At talaga namang napakalaking naitulong na nito sa amin ng aking small family. Marami na rin ako na naipundar. Sabi ko nga, yung karamihan ng naipundar ko ay yung para din sa aking small business, diba? Yung mga oven, ref, mga ganon. Yung mga kailangan lang talaga sa ko. And then syempre, hindi mawawala dyan yung aking support sa education ng aking mga anak. And then syempre, yung aming everyday needs. And then yung bang nung nandyan pa ang aking nanay ay nakakasupport ako sa kanya monthly, pero secret na lang namin yun, sa amin lang yun. Yun, ganun guys. Kaya sobrang thankful ako sa lahat ng clients ko. Kahit sabi ko nga, 'di ba, maski bento lang ang in-order nyo sa akin, walang kaso kung malaki or maliit na cake na in-order nyo, lahat ng yun ay malaking tulong na sa aking family. Kaya thank you so much po. Thank you po. Ganyan ako ka-grateful na nung minsan pa nga nasabi ko kay Ma'am May na, Ma'am, thank you so much po. Malaking tulong po nito. Kasi na pa-check up na namin yung nanay ko. Yung ganun. Yung
Kaya yung sabi ko nga, yung aking mga clients maski sa Facebook ko lang sila nakikilala, ay medyo naging kaibigan ko na rin sila, gano'n. Nakakapag-share ako minsan, ewan ko, hindi ko na ulitin, hindi na ako share. Basta gano'n, kung ano yung current situation ko, kung gaano ako kasaya kasi na-solve yung problema ko nung time na yon, as in ganun talaga ako na sinasabi ko. And then yung mga latest na cakes ko naman, ganyan, maraming salamat po na ipandagdag ko po na pang-enroll ng aking mga anak, yung mga ganyan. Ganyan talaga ako kasi ano talaga yung, alam niyo yung totoo tayo. Kaya basta sobrang thankful and grateful talaga ako sa lahat, sa bawat blessings na natatanggap ko. Agoy, ayoko na, parang naiiyak na ako. Sorry na. Kaya seryoso po talaga, napakalaking tulong po talaga nito para sa family ko ng bawat in-order nyo po sa aking cake. Kaya ano po, thank you so much po. At kapag kasi nasabi ko po na ano po na kahit pa ulit-ulit yung post ko sa aking page na thank you so much ma'am ganito, Mr. and Miss Bagyon, na thank you so much po, God bless po sa buong family niyo. Sinasabi ko talaga yun ng full of sincerity na sana i-bless pa ni God yung kanilang family, ganyan, kasi sa kindness na ipinaramdam nila sa akin, ganon. Kasi yung bawat cake na ginagawa ko, hindi lang naman kayo yung natutuwa sa hindi lang naman yung mga clients ko ang natutuwa sa mga cake na ginagawa ko, lalong-lalo na ako, dahil sabi ko nga, napakalaking tulong nito, lalong-lalo na sa mga anak ko. Kaya thank you so much po. Thank you po talaga, God bless. Kaya ganito na lang ako kung mag voice over, panay thank you. Maski sa mga post ko ganun, kasi sobra ko talagang na-appreciate lahat. Pagka nagte-thank you ako, talagang full of sincerity yun. Kapag hindi naman hindi ka na lang mag-thank you, oy, sayang lang. Sayang lang, hindi ka naman sincere, ganun. Basta lahat talaga ng pinupost ko at lumalabas sa bibig ko ay full of sincerity, na mas gugustuhin ko na lang hindi na lang magsalita kaysa sa wala lang din, diba? Parang walang sense. Kaya yun, ganyan talaga ako, thankful and grateful, ganyan na ako eh. Kaya thank you so much po. And then since hindi naman ako talaga yung hindi talaga ako gumagawa ng fondant cakes, and tuloy na natin guys baka kung saan pa mapunta. Hindi talaga ako gumagawa ng fondant cakes, pero nakagawa na ako ng mga fondant cakes before guys, bago pa makilala yung aking page. Gumagawa na talaga ako ng mga fondant cakes dati. Nakagawa na ako ng wedding, ng anniversary, mga 3 or 4 years yata yon na wedding cake, full fondant yan lahat. And then yung isa naman heart shape, yung nakagawa na rin ako ng red velvet, pero ginawa ko siya ng fondanted. Alam nyo kasi guys, nung nag-uumpisa ako, lahat gusto ko subukan. At nagagawa ko siya guys, pero syempre hindi perfect. At yung last time na ginawa ko, yung nag-ano ko guys, nagawa ng wedding cake na yun, talaga naman tinrangkasa ako kasi napakaano talaga siya niya masahin. Kailangan ng puwersa talaga doon. And simula nun guys, parang nawalan ako ng ganang mag-fondant kasi napakaano talaga, sobrang ilang araw ako nakahiga na lang kasi sobrang sakit na ng braso ko at katawan ko, yung alos tinatrangkaso ako, ganun talaga, ganun kapag nag-fondant ako. Pero ngayon kasi marami ng mga ready-made na fondant, kaya medyo mas madali na lang din ngayon, at medyo alam ko na yung mga techniques kung paano yung hindi bumukol, yung ganyan, alam ko na, pero hindi ko pa natatry ulit kasi wala pa namang na-order sa akin. So bala ko sana din lumabas sa aking comfort zone na kung para
hindi lang yung kung ano yung alam ko, yun na lang at yun ang palagi. Kaya ito, subukan ko ulit na maggawa-gawa ng fondant details. At yung fondant details ko, yun naman yun naman ang ino-offer ko ngayon, fondant details pa lang. In-offer ko ngayon sa aking mga clients na kapag nag-inquire sila ng full fondant, sasabihin ko yung details lang po, and then yun. At isa pang reason kasi kung bakit hindi ako nagpapa-order ng fondant ay ang totoo talaga, hindi ko talaga siya alam kung paano presyohan, kasi syempre etong mga usual na ginagawa ko na paulit-ulit kong ginagawa, gamay ko na siya at alam ko kung magkano yung ingredients, magkano ang patak, magkano ang tutubuin ko, yung ganun. Kapag itong fondant kasi di ko pa masyadong naaral kung paano pero syempre dadating tayo dyan, maaaral ko rin yan, kasi ayun, sa isip ko magna 9 years na ako, ang dami-daming mas bagong-baguhan, pero sila nakakaya nila. Sabi ko, bakit ako hanggang ngayon icing cakes pa lang din ang ginagawa ko, ano ako mag-try ng bago, parang takot ako mag-try ng bago, kasi yung alam mo yung alam mo na, gamay mo na yun, at yun na lang din ang gusto mong gawin, so walang pagbabago sa ginagawa ko, ganyan na at ganyan, and then printed toppers lang, yung ganun. Kaya parang gusto ko naman i-explore yung sarili ko, explore yung aking skills na binigay sa akin ng ating Panginoon para syempre mas gumanda pa yung mga cakes ko. Pero sa totoo lang talaga guys ha, para sa akin, mas masarap pa rin guys yung cakes na yung ano lang, icing cakes lang, hindi yan siya fondant guys, kasi yung matamis man yung fondant na ay, ang fondant ay made of siya, yung marshmallows. Hindi naman lahat, may iba't ibang uri ng fondant, pero yung nagawa ko kasi dati ay made of marshmallows and confectioner sugar, tinunaw and then minix. Ganon kasi yung ginagawa ko dati, as in siya, matamis, ganon. So ayan na guys, tapos na din ang ating toppers. Ayan, inano ko yun guys ha, hindi ko yun same day na ginawa. Kung mapapansin nyo kanina, kung nakikita nyo lang ako, naka-red ako kanina, and then nag-yellow ako habang gumagawa ako ng fondant, and then ito naman, naka-pink naman ako dito guys, kasi iba't ibang araw na to guys. Pero syempre with the power of our technology, nagdudugtong-dugtong na lang. Wag kayo masyadong humanga guys ha. Kung tingin nyo magaling ako mag-fondant, nakagawa ko ng Roblox, nakagawa ko ng bata-bata. Char lang guys, provided ni Ma'am May yung ating guys, ang ating toppers. Yun lang ginawa ko kanina, yun lang talaga yun, yung mga details niya, kasi hindi ko alam na may kasama na palang may kasama ng mga toppers. Akala ko yung pinaka kasi Roblox lang, and then yung name ni Baby Sam, ganyan. Akala ko ganun lang, wala yung mga ice cream, and then lollipops, ganyan. Kaya yung ginawa ko, at saka yung mga candy. Pero yung nilagay ko dyan guys, yung binili pa rin nila yan guys. Binili nila Ma'am May yung mga toppers na yan. Yung akin lalagay ko na lang sa mga panggilid-gilid, ganun. And then yan guys, meron din tayo dyan na yung 3/4 ounce na moist chocolate cupcakes. Tunay din yan na cupcakes guys, yung mga nilalagay ko dyan. And then yan na yun guys. So magde-decorate na tayo guys, and then i-sprinkle na lang natin yan siya ng sprinkle. So almost done na yun guys. Napakadaldal ko masyado guys, no? Alam nyo ba guys, na kapag nag-voice over ako ay talaga namang inubo ako kasi napakadaldal ko, ingay-ingay ko, pero dito kasi ako sa room ng anak ko, so siya yung parang isolated yan. Walang dito, walang masyadong kulob siya, so wala kayong naririnig na background or anything. Yan guys, tapos na. O, diba guys, ang cute, diba? Cute ba guys? Ako lang nakukitan guys. Hindi, seryoso guys, diba? Ang cute, lalong-lalo na yung mga toppers guys, no? Yung mga toppers na yan guys, yun yung binili nila guys.
And then, binigay sa akin. And then, may mga pantusok na yan. Kaso lang, yung petal wire nila ay maliit. Yan kaya medyo nag-alala din ako. At yun ay, kung makita nyo, meron na rin doon. Sa likod niya kanina yung, yung 3-tier na sobrang liit na ginawa ko. Kasi, kung mapapansin nyo, kung makapag-upload man ako bukas, ay ganyan pa rin ang damit ko kasi tuloy-tuloy yan guys, tuloy-tuloy. Sabi ko nga, sa buong week na to, kung mapapansin nyo, hindi ako nakapag-upload ng any premiere. Ganyan pa na ipa-shorts lang muna ako pang maintain ng ating channel. Pero hindi talaga ako makapag-edit. As in, hirap na hirap talaga ako sa memory ng mga cellphones na ginagamit ko, cellphones ng mga bata. At yung akin kasi, punong-puno na guys. So, ang nangyari, pinag-upload ko na lang muna sila sa Facebook ng naka-private and then siniscreen recording ko. So, matrabaho masyado guys bago ako makabuo ng isang video. At sobrang dami pa doon na nagawa nating cake ngayong week pero hindi ko pa siya na-upload sa kahit saang social media platform. Ganyan. Kaya yan, baka itanong yun sa akin, hala, ganyan na naman ang damit mo. Wala ka na bang ibang damit? Seryoso guys, konti lang damit ko. At yan, gusto ko sanang kapag nag-vlog ako guys, mga pink ang suot ko sana. Kasi konti lang din yung damit ko. Hindi kasi ako gano'n mag-spend ng pera sa aking sarili. Nag-spend din guys kapag paminsan lang. Kaso mas marami naman guys kasi na mas importanteng bagay. Pero dyan sa mga videos ko nitong week guys, yan nga sabi ko, panay pink lang makikita yung damit sa akin. Yung akala nyo hindi ako naliligo. Charot lang. Yan kasi ay isang araw guys pero maraming cakes. And then syempre upload lang natin sila pa isa-isa para ma-detailed yung ating video and then hindi masyadong humaba yung videos natin everyday. Para na rin everyday meron tayong mai-upload na content guys. So, yun guys, hindi naman kasi natin malaman ang bukas kung bukas ba meron tayong order o wala. O so, wala tayo. Yung ganyan, so wala tayong may upload. So, tipira na lang natin. Charot. Hindi guys, seryoso. Tulad ngayon guys, kaya ninyo ako naririnig at nakapag-premiere ako ngayon kasi wala akong order. Sabi ko nga, if you see me less, it means I do more or I'm doing more. Ganon. Na-busy kasi tayo last week. So, ito na medyo nakapagpahinga na ako ng konti. Yung katawan ko medyo okay na. Hindi na siya ganun kapagod. Hindi na ganun kasakit yung aking mga balikawang. Kaya, medyo may energy na tayo para mag-voice over, para makapag-edit. At talaga namang ang pag-edit guys ay time consuming. Promise, napakasakit sa mata kasi kailangan natin piliin detailed by detailed kung alin lang ba ang mainam na i-upload, yung mga ganyan. May mga kinakat-cut tayo na mga unnecessary movements naman, like yung mga pag-fill ng ating piping bag. So, hindi naman na kailangan ipakita yun sa ating video. So, hindi, yun yung mga kinakat natin. And then, yan, pagkatapos nitong upload na ito ay buburahin ko na rin siya sa aking gallery. At syempre, since patapos na, hindi natin tatapusin ang ating videos na hindi nyo nakita ang aking balikat dance. Para masaya lang tayo guys. Ayan guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much, Mr. and Mrs. Bagyon. Thank you po for always trusting us. Thank you guys for watching. See you again tomorrow. Take care everyone. Bye. Happy birthday to me. Louder. Happy birthday to you. Blow the candles. Oh, yay! Clap your hands. Yay!
Ganda yan, oh. Bawas na yung topper.